Ngunit biglang natauhan si Wang Yu, dahil sila pala ang tinutukoy ni Wang Sheng. Dahil dito, pinagpawisan si Wang Yu at pilit na ngumiti sa hiya. Aminado siyang hindi niya gaanong naiintindihan ang mga patakaran sa negosyo at kung tama ba o mali ang naging paraan niya, kaya humingi siya ng payo sa ating bida. Upang maibsan ang tensyon ay binigyan niya si Wang Sheng ng ilang gintong barya para ipang-inom at inamin niyang matagal na rin siyang naiipit at nai-stress dahil sa kanilang sitwasyon. Matapos marinig ang problema ni Wang Yu ay pumayag si Wang Sheng na tulungan siya. Ipinaliwanag niya na matagal nang gumagawa ng malalaking hakbang ang Baoqing Yutang kaya kailangan nila ng koneksyon sa mga opisyal o kahit sa mga maharlikang nasa kabisera. Pagkatapos ay ibinahagi ni Wang Sheng ang kanyang plano na makipagnegosyo kasama ang mga opisyal gamit ang mahahalagang produkto tulad ng asin, bakal, butil at asukal na direktang nakaaapekto sa pamumuhay ng buong bansa. Ipinaliwanag pa niya na sa panahon ng digmaan, kapag ang pagkain at asin ay nasa kamay lamang ng isang mangangalakal at tumanggi itong makipagtulungan, maaaring magutom ang hukbo at mawalan ng kakayahang lumaban. Dahil dito ay napagtanto ni Wang Yu kung gaano kalaki at kaseryoso ang plano ni Wang Sheng. Kaya masayang tinanong ng ating bida kay Wang Yu na kung sapat na bang dahilan ang mga planong yun para hindi mapasakamay ng mga pribadong mangangalakal ang mahahalagang negosyo ng bansa. At kapag may isang opisyal na naglabas ng kautusan, maaaring mapasailalim agad sa pamahalaan ang buong kalakalan, dahil dito ay marami pang opisyal ang maaaring makinabang at tiyak na susunod din ng iba kapag nakita nila ang laki ng kikitain. Sa huli ay ngumiti si Wang Sheng habang tinatanong si Wang Yu kung nalutas na ba nito ang problemang matagal na niyang iniisip. Nagulat si Wang Yu matapos niyang maunawaan ang tunay na plano ni Wang Sheng. Napagtanto niyang hindi lang simpleng solusyon yun kundi isang napakalaking dagok laban sa Baoqing Yutang, sa isang galaw lamang ay nagawa ni Wang Sheng na makaganti habang hindi man lang kailangang gumamit ng lakas, dahil dito ay lalo niyang kinilabutan sa talino at pagiging mapanganib ng ating bida. Habang nagpapatuloy ang usapan ay kalmadong sinabi ni Wang Sheng na magsisimula muna siya sa maliit habang hinihintay ang magiging resulta laban sa Baoqing Yutang. Maya-maya ay nagtanong naman si Wang Yu kung may paraan ba para masingil kahit ang royal family dahil madalas daw na hindi agad nagbabayad ang mga ito sa malalaking negosyo. Natawa lamang si Wang Sheng at pabirong pinuri si Wang Yu dahil matapang itong mag-isip na singilin ang utang ng maharlikang pamilya. Pagkatapos ay agad siyang umatras sa usapan at sinabing duwag siya pagdating sa ganoong klaseng problema kaya hindi na siya makikisali pa rito bago tuluyang magpaalam. Pinigilan ni Wang Yu ang ating bida at agad itong tinanong kung natatakot na ba siya. Ngunit ngumiti lamang ang ating bida at malamig na sumagot na hindi siya natatakot. Ang gusto lang daw niya ay mamuhay ng komportable at hindi na muling habulin ng kanyang mga kaaway. Kasunod nito, may inilabas siyang kakaibang bagay at ipinakita kay Wang Yu. Ipinaliwanag niya na ang bagay na yun ay isang poison gas bomb na naglalaman ng napakalaso na gas. Ayon sa kanya, hindi lamang nito kayang tunawin ang balat ng tao kundi maaari rin itong agad na makapatay. Dagdag pa ng ating bida, kapag sumabog ang bomba na yun ay kakalat ang puting usok sa napakalawak na lugar. May mga nagsabi pa raw na sapat ang lason sa loob nito upang pumatay ng humigit kumulang 600,000 hanggang 700,000 tao. Dahil dito, lalo pang natulala at pinagpawisan si Wang Yu nang marinig niya ang nakakatakot na plano ng ating bida. Tinanong pa siya ni Wang Sheng kung ano kaya ang mangyayari kapag desperado niyang inihagis ang poison gas bomb sa mismong Imperial City. Dahil dito, agad na sinabi ni Wang Yu na kahit ihagis pa ng ating bida ang poison gas bomb sa Imperial City ay maaaring hindi pa rin ito mapatay ang Emperor, maaari rin daw na wala raw ng Emperor o hindi ito maapektuhan ng lason kaya magiging walang saysay lamang ang plano. Ngunit ngumiti lamang ang ating bida at sinabing hindi naman niya sinabi na isa lang ang mayroon siya. Ipinaliwanag pa niya na kapag dumating ang tamang oras ay hahanap siya ng lugar na mahangin at maghahagis pa ng maraming granada bago agad na tumakas. Gayunpaman, sinabi rin niyang masyadong malupit ang paraang yun dahil napakaraming inosenteng tao ang mamamatay. Pagkatapos nito, malamig na sinabi ni Wang Sheng na mayroon pa siyang ibang paraan upang mapasunod at makontrol ang emperador na parang isang alagang baboy. Dahil sa sinabi niyang yon, lalong natulala at kinabahan si Wang Yu. At habang nakangiting nakatingin sa kanya, tinanong ng ating bida si Wang Yu kung nais ba nitong marinig ang kanyang plano. At dahil napakalaki ng negosyo nito, siguradong marami itong koneksyon sa malalaking Panginoon at maharlikang pamilya.
Pagkatapos, nagbigay siya ng halimbawa kung paano maaaring kontrolin ng emperador gamit ang kapangyarihan ng mga malalakas na vassal at eksperto. Sinabi pa niya kay Wang Yu na napakalakas ng loob nito para tangkaing kontrolin at dominahin mismo ang emperador. Ang hindi alam ng ating bida ay ang emperador na mismo ang kanyang kausap. Ipinaliwanag pa niya na nitong mga nakaraang taon ay lalo pang lumaki ang prestihiyo at kapangyarihan ng emperador kaya wala nang nangangahas na sumuway sa mga utos nito. At kung susuway ang emperador, papatayin lamang nila ito at ipapasa ang trono sa anak nito. At kung susuway rin ang susunod na emperador, ipagpapatuloy lang nila ang pagpatay hanggang may matutong sumunod. Pagkatapos, ikinumpara niya ang emperador sa isang alagang baboy. Ayon sa kanya, kapag naging masunuri ng emperador ay bibigyan lamang ito ng pagkain bilang gantimpala. Sa huli, ngumiti ang bida at tinanong si Wang Yu kung hindi ba't ang ginagawa nilang iyon ay parang simpleng pag-aalaga lamang ng baboy. Makalipas ang ilang sandali, tahimik lamang si Wang Yu habang nakaupo sa karawahe at halatang pinagpapawisan sa kaba matapos marinig ang nakakatakot na plano ni Wang Sheng. Napansin ito ni Master Li kaya sinabi niya kay Wang Yu na magpalat muna ng damit dahil basang-basa na ito sa pawis. Habang nakakuyom ang kamao, napaisip si Wang Yu sa sinabi ni Wang Sheng. Isa pala itong malaking sugal at may alam itong paraan na hindi pa niya ipinagsasabi sa kahit kanino. Sa isip ni Wang Yu, mas mabuti pang patayin na lamang si Wang Sheng upang matapos na ang lahat ng problema. Pagkatapos noon, ipinaliwanag ni Master Li na nalaman ng Song Kingdom ang paraan ni Bao Qing Yutang sa paggawa ng asin at asukal. Dahil dito, nakontrol nila ang negosyo at nagamit yun para magkaroon ng impluensya sa buong syudad. Hinala rin niya na maaaring sinabi ni Wang Sheng ang lahat ng sikreto dahil malapit ito kay Princess Song Yan. Sa huli, wala nang nagawa si Wang Yu, kaya iniutos niya na agad bigyan ng maayos na paliwanag ang tungkol sa nangyari sa ating bida. Kinabukasan sa loob ng inn, nagulat si Wang Sheng nang biglang dumating si Master Li habang kumakain siya. Magalang siyang binati ng matanda at sinabing hindi niya inaasahang magkikita sila roon dahil hindi naman sila maaaring magkita sa Imperial Capital. Ngumiti lamang si Wang Sheng at pabirong sinabi na hindi niya alam kung totoo ba ang mga sinabi nito noon at kung tatanggapin pa rin siya nito ngayon. Pagkatapos noon, sinabi ni Master Li na alam na niya ang lahat ng nangyari kahapon, kaya agad naman niyang inanyayahan si Wang Sheng na maupo at nangakong bibigyan niya ito ng isang masayang paliwanag tungkol sa buong pangyayari. Naging seryoso naman dito si Ella habang tahimik itong nakatingin sa mga tauhan ng royal family. Ngunit natuwa lamang ang ating bida at sinabi rito na huwag mag-alala. Makalipas ang ilang sandali, agad silang sumakay sa kabayo at naghanda ng umalis. Sinabi ni Wang Sheng na maaari nang manguna ang kanilang kasama at magsimula na silang bumiyahe. Sa royal family, sarkastikong sinabi ni Master Li sa 7th Prince na dahil pinoprotektahan ito ng Great Lord, marami itong nagawang ilegal na bagay noong nakaraang araw. Dahil dito, galit na sumigaw si Master Li at iniutos na pugutan silang lahat upang magsilbing babala at makita ng buong kaharian ang magiging kapalit ng pagsuway sa kanila. Pagkatapos nito, ibinalik na kay Wang Sheng ang gintong token sa kanya. Habang hawak niya ang gintong token, napaisip siya na talagang natatakot na ang Emperor dahil pati sarili nitong anak ay kaya nitong isuko para lamang mapanatili ang kapangyarihan nito. Ngunit naging seryoso bigla si Master Li bago niya sinabi na may utos ang Emperor na pumili si Wang Sheng ng isang taong papatawarin mula sa mga bihag. Sa kabila ng kanyang kalagayan, mayabang pa ring sinabi ng 7th Prince kay Wang Sheng na para sa kanya siya pa rin ang anak ng Emperor at dapat na siyang palayain agad. Malamig namang sinabi ng ating bida na tama lang ang kanyang hinala. Pagkatapos nito, iniabot niya ang token sa isang tauhan at inutusan itong itago sa kanyang mansyon upang walang ibang makahawak nito. Kasunod nito, malamig ding sinabi ng ating bida kay Master Li kung sino ang nais niyang patawarin. Dahil dito, agad na napaiyak sa tuwa ang tauhan habang paulit-ulit itong nagpapasalamat sa ating bida. Galit at desperado namang sinabi ng 7th Prince kay Master Li na mali ang taong pinili ng ating bida at siya raw ang dapat na patawarin. Ngunit hindi na ito pinakinggan pa, dahil kasunod nito ay iniutos na ang oras ng pagbitay, kaya agad namang namatay ang 7th Prince at pati ang mga tauhan nito. Matapos ang pagbitay, seryosong nagtanong si Master Li sa ating bida kung ano ang nararamdaman nito ngayong maraming tao ang namatay dahil sa kanya. Ngunit kalmado lamang na sumagot ang ating bida na hindi siya ang nag-utos o pumatay sa mga ito.
Dagdag pa niya, ginawa lamang yun ng emperador upang ipakita ang kapangyarihan nito at patawan ng parusa ang mga dating tauhan habang iniiwasang siya mismo ang masisi sa pagdanak ng dugo. Dahil dito, napatahimik si Master Li habang pinagpawisan na nakatingin sa ating bida. Kasunod nito, natakot naman si Ella sa dugong nakikita niya, kaya marahang pinakalma ni Wang Sheng si Ella at sinabing huwag itong matakot dahil tapos na ang lahat. Inutusan pa nito ang butler na linisin ang paligid habang niyaya na niya si Ella na pumasok na sa loob. Ella nang tawagin siya ng tauhan bilang mistress, dahil dito, namula at napatulala na lamang si Ella habang hindi malaman ang magiging reaksyon nito sa kanyang narinig. Kinabukasan, pumasok na ang ating bida at si Ella sa loob ng napakaluhong Changshengho House, dahil sa sobrang laki ng bahay, namangha si Wang Sheng sa ganda nito. Pagdating nila sa sleeping hall, magalang na yumuko ang kanilang lingkod at sinabi na dito muna silang dalawa. Dahil dito, lalong naging awkward ang dalawa habang tahimik na nagkakatinginan. Maya-maya pa, nahihiyang ngumiti ang ating bida at nagtanong kay Ella kung ano ba talaga ang kanyang pangalan. Mahinang sumagot ang dalaga habang ipinapakita ang kanyang napakagandang anyo, at sinabi nito na siya talaga si Mir. Matapos makita ng ating bida ang tunay na mukha ni Ella, halos mapasigaw siya sa sobrang gulat at hindi makapaniwala sa kanyang kagandahan. Ngumiti naman si Ella habang dahan-daang hinahawakan ang kanyang belo at sinabing kaya niya yun isinusuot para maitago ang kanyang napakagandang mukha. Dahil dito, hindi napigil ang magbiro ng ating bida at sinabing tila isa itong napakadelikadong nilalang na kayang mang-akit ng kahit sino. Tahimik namang umamin si Ella habang nakatitig sa kanya, at sinabi nito na isa pala siyang 4-star Phantom Fox. Kaya lalo pang nagulat ang ating bida at napasigaw dahil kapag nag-evolve ang isang Phantom Fox, maaari itong maging maalamat na 9-tailed Demon Fox. Ngunit agad ding napansin ni Ella ang kakaibang reaksyon ng ating bida kaya nagtanong siya kung ano ba talaga ang ibig nitong sabihin. Dahil dito, dali-daling umatras si Wang Sheng at nagpanggap na wala siyang nasabi. Ngunit bago pa siya makaiwas, bigla na lamang siyang bumagsak papunta sa kama. Kasabay nito, lumapit ang dalawang magagandang babae at sinabi nilang handa na ang kama para sa kanilang marquee habang naghihintay na sila sa makapangyarihang sandata ng ating bida. Agad na tumanggi si Wang Sheng at sinabi niyang hindi na kailangang tulungan pa siya ng dalawang babae. Kung ako siguro ang bida dito, uubusin ko talaga ang mga yan hanggang sa matuyuan ako. Ngunit ngumiti lamang si Ella at sinabi na sanay daw matulog mag-isa ang kanilang marquee kaya siya na mismo ang mag-aasikaso rito. Dahil dito, agad namang sumunod ang dalawang babae at umalis sa silid. Pagkaalis nila, napabuntong hininga ang ating bida habang iniisip kung gaano kahirap pigilan ang sarili sa ganitong sitwasyon. Aminado siyang napakahusay talaga ng mga babae pagdating sa mga ganitong tukso. Ngunit matapos niyang masulyapan ang marangyang higaan at komportableng silid, bigla niyang naisip na kung magpapadala siya sa lambot at sarap ng buhay na ito, baka tuluyan na niyang makalimutan ang pangarap niyang makapasok sa lihim ng Thousand Jedi. Kaya naalala ni Wang Sheng ang Phoenix Princess matapos siyang tuksuhin at akitin ng babaeng Phantom Fox. Dahil doon, sinampal ng ating bida ang kanyang sarili upang matauhan at pigilan ang kanyang pagnanasa. Napansin ito ni Ella kaya nagtanong siya kung ano ba ang iniisip ni Wang Sheng. Ngunit dahil nahihiya at kinakabahan sa kanyang nararanasan, agad na umiwas ang ating bida at sinabi na wala siyang iniisip bago mabilis na tumakbo palabas ng kwarto. Naiwan naman si Ella na naguguluhan at hindi maintindihan kung bakit tila iniiwasan siya ng ating bida. Habang mabilis na tumatakbo si Wang Sheng palabas ng silid, aksidente niyang nabangga ang kanyang tauhan. Nagulat naman ang lalaki at agad nagtanong kung bakit gising pa ang kanilang marquee sa ganitong oras. Dahil sa hiya at pagkalito, sinabi ni Wang Sheng na humanap na lang ito ng isang matigas na higaan para sa kanya o kahit training room na lamang, agad naman sumunod ang lalaki sa kanyang utos. Maya-maya, napabuntong hininga si Wang Sheng habang nakaupo sa practice room, nagrereklamo pa siya dahil sa sobrang laki ng mansyon ay wala man lang siyang maayos na matulugan. Kinaumagahan, pinaupo ng ating bida ang lahat upang sabay-sabay silang kumain. Sinabi rin ni Taba sa lalaki na huwag nang mahiya at kumain na rin kasama nila. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lamang sumulpot si Ella at masayang ibinalita kay Wang Sheng na nagpadala ang emperador ng napakaraming ginto at alahas para sa kanya.
Dahil dito, hindi na napigilan ni Ella ang matuwa sa sobrang dami ng kayamanan. Tinukso naman ni Wang Sheng si Ella at sinabing puro pera na lamang ang nasa isip nito kahit marami pa silang natitirang kayamanan mula sa pamilya ng Seventh Prince. Ngunit agad namang sumagot si Ella at sinabing hindi naman sakim sa pera o babae ang kanilang marquee. Dagdag pa niya, sanay lamang ito sa marangyang buhay tulad ng paggamit ng chopsticks na gawa sa pangil ng elepante, mga basong yari sa sungay ng rhinoceros, at pag-inom ng mamahaling alak na gawa sa royal honey. Nainis naman ang ating bida kaya bahagya niyang pinalo si Ella sa ulo habang sinasabing bakit ito napakasarkastiko. Napasigaw naman si Ella sa sakit habang hawak ang kanyang ulo. Pagkatapos nito, sinabi ni Ella na hindi raw yun dahil masyadong mabait si Wang Sheng kagabi, kundi gusto lamang din niyang makaganti ng kaunti sa ating bida. Pagkatapos nito, sinabi ni Wang Sheng na dumating kaninang umaga si Elder Li. Ayon sa kanya, nag-ayos ito ng 6 na babaeng master mula sa inner circle upang magsilbing mga bantay ni Ella dahil gusto siyang bantayan ng mabuti ng mga ito. Nagulat naman ang tauhan at sinabi na ang ganitong klaseng pagtrato ay tanging para lamang sa Imperatress, ilang concubine, at sa mga pinakapaboritong prinsesa ng kaharian. Dahil dito, napaisip si Wang Sheng ng mabuti, kaya napatanong siya kung bakit nga kilala ni Master Li si Ella, kaya naisip niya na baka lahat ng mga katulong sa silid ni Ella ay mga spy ni Master Li. Pagkatapos nito, sinabi ni Wang Sheng kay Ella na maaari niyang panatilihin ang 6 na babaeng master upang maprotektahan ang kanyang kaligtasan. Ngunit habang iniisip niya ang nangyari, lalo siyang naghinala kay Master Li dahil paulit-ulit nitong tinatawag si Ella bilang Miss Mir, na para bang may alam itong lihim tungkol sa kanya. Maya-maya, sinabi ni Wang Sheng na may kaunting kaguluhan pa sa practice hall kaya kailangan muna niyang umalis. Sinabi rin niya na babalik siya kapag halos tapos na ang paghahanda ng kanilang mga gamit, at maaari na din silang magpadala ng tao sa Baoqing Yutang. Pagkasabi nito, marahang hinaplos ni Wang Sheng ang ulo ni Ella dahilan upang mamula at mahiya ito ng bahagya. Kasabay nun, sinabi ng ating bida sa lahat na habang wala siya, si Ella ang may buong awtoridad na mamahala sa loob ng kanilang tahanan. Pagkatapos ay hinarap niya si Ella at pinaalala ang ipinangako nito sa kanya noon. Dahil dito, bahagyang kinabahan si Ella habang hinahawakan ng damit ng ating bida at nagtanong kung desidido ba talaga itong pumasok sa pinakasentro ng Thousand Jedi upang magsanay.